Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng tatay ko noong binata pa siya. Nangyari ito noong mga dekada 70 at dekada 80. Isa nga palang gwardiya si tatay sa isang bangko. Sinabi sa akin ni tatay na mapanganib ang mga kawatan sa mga panahong ito dahil wala pang CCTV na pwedeng makakuha ng itsura o mukha nila kung sakaling may gagawin silang krimen. Tanging boses lang ng mga matang nakasaksi ang tanging makukuhang impormasyon ng mga pulis kung nagkataon. Wala ka pang kasiguraduhan kung ang sasabihin nila ay totoo o hindi. Pagsapit ng gabi ay oras na ng duty ng tatay ko. Nagpapasama daw siya sa tito ko na magbantay sa bangko. Hindi naman sinasahuran ng tito ko ng bangko kahit nagpapasama si tatay dito. Ang diskarte daw nilang magkapatid ay dadalhin daw ni tito ang tricycle at si papa ang magbabiyahe nito paggabi. Bali, si tito ang magbabantay sa bangko habang si tatay ay nagta-tricycle sa gabi. Pero minsan lang daw nila ito ginagawa. Alam kasi nilang dalawa na bawal yon. Nagkalat din ang kwento sa lugar namin na madaming kababalaghan na nangyari sa pagsapit ng dilim. Ilalarawan ko sa inyo kung ano ang itsura ng lugar ng panahon na iyon ayon kay tatay. Sa tapat ng bangko ay may isang tindahan at sa kanan nito ay may bentahan ng pagkain ng mga baboy at manok. Sa kaliwa naman nito ay isang malaking bakanting lote na may mga puno at kawayang matataas. Hindi pa sementado ang kalsada noon. Lupa pa daw ito at mabato-bato. Isang gabi, habang nagjo-duty daw si tatay, kasama si tito, ay nagpaalam daw si tito na magyoyosi. Kaya lumayo ito saglit kay tatay. Hindi naman kasi naninigarilyo si tatay. Nang maya-maya daw ay may sinisilip daw si tito. Mga 2 beses niya daw ito ginawa. Sa pangalawang silip niya ay tumakbo ito papalapit kay tatay. Sinabi niya na magmadali at magtago sa loob ng tricycle. Ilang sandali lang daw ay may narinig silang mga taong umiiyak. Sinilip nila ito habang nagsisiksikan sila sa loob ng tricycle. At laking hilakbot daw nilang dalawa nung nakita nilang may karo ng patay at mga taong nakaitim na umiiyak habang diretsong naglalakad ang mga ito. Nang makalagpas na ito sa tapat ng bangko ay wala daw naglakas loob sa kanilang dalawa na tignan kung saan pupunta ang mga iyon dahil wala naman daw naglilibing sa kanila ng ganoong oras. Simula daw na nangyari yon ay hindi na nagbabantay si tito at si papa sa labas ng bangko. Sa loob na sila nagbabantay habang nakalak ang mga pintuan ng bangko. Sa loob pala ng bangko ay may sofa sa gilid. Natutulog daw si tito noon habang sarap na sarap sa lamig ng aircon. Ilang saglit lang daw ay may narinig daw si tatay na tunog galing sa second floor. Pinuntahan niya ito. Nilibot niya ang buong second floor at nang makarating daw si tatay sa manager's desk ay nakaramdam daw siya ng kakaibang lamig. Hindi naman daw malamig doon kasi hindi yun abot ng aircon dahil yung sa ground floor lang daw yung binuksan nilang aircon. Inikot daw niya yung paningin niya nang bigla daw
may sumagi sa kanya na sobrang lakas na nagresulta ng pagkatumba ni tatay. Ayon kay tatay ay hinugot daw niya ang kanyang baril, sabay tingnan kung sino yung bumunggo sa kanya. Nang may magpakita kay tatay na hindi niya inaasahan. Isang babaeng nakasuot ng napakalumang saya. Nagulat si tatay. Sinubukan daw iputok ni tatay ang baril niya para magising si Tito at rumesbak sa itaas. Pero hindi na niya magalaw ang kanyang buong katawan. Nakatigilid lang daw ang babae at patuloy pa rin sa pagsayaw. Bigla na lang daw naglaho ito at ilang sandali lang ay nakagalaw na daw si tatay. Dali-dali daw siyang bumaba at ginising si Tito. Kinabukasan ay nag-resign na daw si tatay sa bangko. Ang kwento naman na ito ay nangyari bago pa lang mag-apply bilang gwardiya si tatay. Nabigyan daw siya ng trabaho ng kapitbahay nila na magbantay ng palaisdaan tuwing madaling araw para maiwasan ng mga magnanakaw na pasimpleng kumukuha ng isda paggabi. 3 daw silang nagbabantay noon. Si Utoy, si Mang Buboy at si tatay. Madilim at malamig daw ng mga panahon na yon. Kaya nagdala sila ng malong. Sa kasamaang palad ay nakalimutan ni tatay ang malong niya. Buti na lang daw ay malapit lang daw ang bahay nila sa palaisdaan. Kaya nagpaalam ito kay Mang Buboy at kay Utoy. Naglalakad na daw si tatay at nasa may pilapil na daw siya. Nang lumipas na ang 25 minuto ay di pa rin siya nakakarating sa dulo na dapat ay 10 minuto lang na lakaran. Napansin ito ng mga kasama niya. Nakikita daw nila si tatay na paikot-ikot lang sa isang pwesto. Si tatay naman ay wala daw dalang flashlight noon. Rason niya ay maliwanag naman kasi lagi ang buwan sa kanila kahit hindi ito full moon. Buti na lang daw ay inilawan ni Mang Buboy si tatay. Nang masilaw daw ito ay nagulat daw ito at bumalik ito sa tabi nila at sinabing, "Napaglaruan ata ako." Sinagot ito ni Mang Buboy, "Tara, hatid kita sa dulo para di ka mapaglaruan." Si Utoy ang may iwan sa palaisdaan, hawak-hawak ang kanyang flashlight. Habang sila Mang Buboy at tatay ay naglalakad papalayo. Habang naglalakad daw si tatay ay sinabi niya kay Mang Buboy na di na daw siya babalik. Natakot na daw siya ng oras na yon. Sagot naman ni Mang Buboy na, "O sige, magpahinga ka na. Kami na lang magbabantay ng palaisdaan." Umuwi na daw nun si tatay pagkatapos ihatid ni Mang Buboy. Si Mang Buboy naman ay bumalik na ng palaisdaan. Pero mapagbiro pa rin ang tadhana. Siya naman ang binirot pinaglaruan ng mga espiritu na nakabantay doon. Pero matapang si Mang Buboy ayon kay tatay. Nagmura daw ito at sinabing, "Huwag niyo akong paglaruan, hindi ako duwag." At pagkatapos noon ay nakita daw bigla ni Mang Buboy ang ilaw ng flashlight na hawak ni Utoy.